Okay, good morning. Good morning, good morning, good morning. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Sunny day, guys. Gaya ng dati, quick drive. Labas lang tayo saglit. May bibili ng konting mga foodies, mga pambaon ba. So, eto. Another sunny day in UK. And welcome to Stoke-on-Trent. Yung anak kong pangalawang anak ko, yung anak kong lalaki, guys. Ayaw niya na rito sa Stoke. Naboboard na raw siya dito. So, ayun. Every time na pinag-uusapan namin about here in Stoke-on-Trent, puro negative comments ang marinig ko sa kanya. Gusto niya somewhere rin sa city, London, Manchester. Yan mga attitude, mga typical attitudes ng mga young ones here. Sayang di ko na ma-flip over yung camera na naman kasi naka video recording. Pasensya na po, yung mukha ko lang mapapanood nyo. Pero mamaya sa yung continuation nitong video na to, yung natin, ang mga dadaanan natin ng ang ating mga makikita. So, pasensya na po, beginner pa lang tayo hindi pa tayo ganun kagaling magsasalita sa video. Kaya lang pinupush through ko talaga para ma-monetize naman tayo one day. Ang hirap mag-earn ng watch hour Grabe. Siguro chill lang kung saan naabot, kung hanggang kailan ma-monetize. Hopefully nga ma-monetize ni Lola. Kasi hindi naman kamot nakaipon ko ng ganung watch hour, qualified ka kagad, ang dami mo pang pagdadaanan. So hopefully nga if God's will, sabi ko nga one day kung mag-succeed ako dito sa pagiging pagbablog ko or something, as a born again Christian, kasama ko naman ang church. Gusto ko rin kasi makapag-contribute, especially sa Words of God, tapos financially, kasi maliit lang po yung church namin, konti lang naman ang member namin, hindi pa kami ganun kalaki. So pinag-pray ko rin na sana nga pagka qualified na akong ma-monetize, ma-monetize nga ako one day, ganun, syempre tutulong din ako sa mga contribution financially, ganyan ba. So yun, praise God rin kasi at least marami tayong mga kababayan all over the world, especially from the Philippines. Kahit mga hindi kami magkakakilala, nag-meet lang kami online, ganyan. Talagang nag-effort sila na mag-support at tumulong sa akin. Unang-una, napunan nila yung subscriber ko, na qualified yung isa sa mga category na nare-require ng YouTube. Umabot tayo ng 1K mahigit. So praise God talaga. And thank you so much again to everyone. May mga ibang nationality rin na very supportive. Shout out kay Kedar Vlog. Pagka nagsa-silent live ako, lagi siya nagbi-visit lagi nagla-like. Isang like lang kasi sa mga live streaming, napaka-importante na Tapos kung may advertisement, maganda rin kung di mag-i-skip. So hopefully nga one day ma-monetize, maka-earn ng watch hour. Yung lolang nasa sumusunod sa akin sa likuran ng kotse, nakatingin sa akin Sabi niya siguro it's either nagbi-video call ako o bakit nagsasalita mag-isa to. Dito kasi sa UK medyo bawal yung ganito habang nagda-drive ka tapos may video call ka concentrate naman ako sa pagda-drive, tsaka wala naman tayo sa motorway, and hopefully wala naman maka-recognize na police. Kaya mamaya i-flip over ko guys yung camera para naka-front lang. Dapat may background music to for some reason ayaw niya mag-play hindi naman tayo makapiright kasi at least kahit paano may natutunan tayong video tutorial. Nakakuha tayo ng music sa YouTube Studio, which is
doon hindi daw ako makaka-copyright. So next time siguro sa mga susunod kong video, ano natin, music ulit tayo. Parang yung mga nakaraang video ko, kaya nasa doon ko sa second channel ko na upload mga ano lang siya, mga parang mga joyride lang. So cut ko muna tong video guys, at punta muna tayo dito sa Tesco. See you later. So ayan guys, hopefully may marinig nyo ako kasi may background na music. For some reason na low battery naman yung wireless microphone. Na flip over ko na rin yung screen. Ayan, punta naman tayo sa kabilang groceries. Actually hindi groceries, may bibilin tayong mga ink para sa printer. At may maraming ipiprint yung aking first lady. So eto, exit na tayo sa Tesco groceries. Isa sa mga known na groceries dito sa Stoke or dito sa UK. So we have Morrison as well. Yan, dyan kami mga nag-grocery. Yan, Morrison, Aldi, Lidl, ganyan. At medyo cloudy na ang skies. So again, typical weather ng England. Even summer, ganito ang weather, malamig. Unless talagang this month is may dinideclare sila na heat wave, yun talagang feel mo yung init. Pero pag ganito lang na start na ng summer ngayon, actually month of June start ng summer, pero here we go, maano pa rin, cloudy at malamig. Sabi nga ng mga Briton pagka galing nila sa holiday from other country, oh, welcome back to England and the weather is like this. Malamig, maulan. Ayun. Ito na, medyo nag-shortcut tayo dito. Parang loob to ng isang, kumbaga sa Philippine subdivision, parang ganun ba? Ayan, ganyan ang look like na ang mga ano nila. How it look like. Ito yung mga new housing na to medyo modern na ng konti. Oops, modern daw bricks pa rin no? Puro bricks kasi mga bahay dito. I mean yung mga oldies kasi parang, kung napanood nyo yung Harry Potter na movies, which is popular naman talaga yun, panood nyo na yung mga nating lahat yun mga ganun dati, mga kabahayan dito sa England Pero ito medyo ika nga na modernize na ng konti. I mean modernized na siya. hindi na siya talagang tipong mga mala Harry Potter. You know. Yesterday afternoon medyo talagang bumuhos na yung ulan Galing kami ng Manchester, Piccadilly. Biyahe kami. We arrived here in Stoke around 10 PM. And talagang wow, buhos yung ulan while we're traveling sa motorway. Grabe. So ayan despite of this weather, talagang the sun is trying to show up. And yan, blue skies. Very depressing kasi dito pagdating na ng winter madilim, malamig. Kaya pag ganito weather, although malamig pa rin yung tama ng wind sa'yo, makita mo lang may ganyan, may sunshine at blue skies, parang wow, parang talagang it's a mind blowing feelings yan ang nahabol ng mga English people dito yung ganyan, sunshine. Pag sunshine talagang pag during break time sa work, lumalabas yung mga yan, nagbibilad, doon sila kumakain, nagkakape sa labas. Chill lang tayo and enjoy the music. Ito tayo sa Festival Park. Parang feeling ko sarap mag off everyday Guys, galing lang ako sa work kahapon There's Saturday, Sunday duty ako, long day ako ng Saturday 8 to 8. Then early naman yesterday 7 till 3. Then after that, after my work
shower lang ako, straight drive naman sa Manchester Piccadilly kasi i-drop off namin yung sister-in-law ko eh. She just arrived 3 days ago, something, from Saudi Arabia. At yun, hopefully nga makapag-stay siya at magtuloy-tuloy yung work niya rito sa England. Nabigyan siya ng opportunity, so we're praying na magtuloy-tuloy yung ano niya rito, maipas niya lahat ng examination, lahat ng requirements, para mag-stay na rin siya rito together with her sister, kasi tagal na rin nilang hindi nagkikita-kita eh. At least dito na siya ngayon. So let's pray to God na maging successful yung career niya rin dito, gaya rin ng sister niya. I mean, hindi naman ganun pero may mga difficulties din naman. Wala naman talagang good life eh. Kahit na pinanganak ka na millionaire eh, may problem ka ba rin sa life mo. So chill lang, focus lang tayo kay Lord. That's what's the best thing to do in our life. Para no matter what consequences na meron tayo sa buhay, let's focus vertically, and then sabi nga ng aming pastor din later on, horizontally. Hindi madaling gawin, pero yun ang pinaka the best to do in our life eh. Most of the time, lalo na dito sa country na to, dami nagsasuffer kung minsan ng mga stress and depression, ganyan. Focus tayo kay Lord God. Ang ganda ng weather talaga pagka may blue sky. So, enjoy the ride and enjoy the weather. Eto guys, itong pinasukan nating road na to, medyo a little bit of shortcut, pero on your left hand side, yan may church dyan, no? Pero yung buong kalawakan na yan, cemetery yan. Ito ang Hanley Cemetery.
Sa akin guys, wala pa kasi akong GoPro eh. Siguro pagka yun nga no, one day na monetize tayo at medyo kumikita na, bibili na tayo ng mga proper equipment na pang vlog. Ngayon kasi tsaga-tsaga muna tayo sa mobile phone. Okay naman eh, okay naman. Medyo magalaw nga lang yung video. Oh, parang talagang feeling amazing ka pag dito ka nakatira sa UK tapos ganito yung weather. Sunshine, wow. Parang tanggal yung problema. Nakatanggal ng stress. Ito mga new housing na rin dito. Siguro this is about 12 years ago. Ito naman sa left hand side, mga self storages. Kung napakarami nyo ng things sa house nyo na wala na kayo mapaglagyan, pwede kayo mag-rent ng mga ganyan, mga self storage. Hindi ko lang alam kung kano binabayad nila dyan monthly. Ayun, ganun dito sa UK, may mga ganyan. O kaya kung may business ka, may business ka ng mga kung ano, mga rice na kailangan mong i-stock at wala ka na masyadong space na paglalagyan, magre-rent ka ng ganyan. Yung isang friend ko dati, nag-business siya ng rice, nagdi-deliver siya sa Filipino community. So syempre, pag nag-order siya, isang truck na malaki yun. So yan, nag-rent siya ng ganyan, self-storage. Pero yun nga, syempre nagmamahal ang mga bilihin, na-stop na rin yung business niya. Nagmahal na rin ang prices ng rice eh. Medyo nagka-cloudy na naman guys. So maybe later in the afternoon may 30% chances na umulan na naman. So ganyan lang weather dito. Later on, goodbye sunshine again. Pero at least na-experience ulit natin today ang sunshine. Ito ang dito sa place namin, ito tinatawag nilang Festival Park. Pag nag-straight tayo, nag-cross tayo ng roundabout, straight pa dun until dun sa kabilang yun.
On the other side, yun, city center naman dun. So magle-left turn tayo guys. Dito naman, ito naman tinatawag nilang Festival Park. Yung retail park nila. So nandyan yung mga River Islands, mga Next. Kailangan mag-shopping ng mga clothes. Tapos meron silang binibila ng mga, may tinatawag din silang store dito ng mga B&Q. Kaya naman makakabili ng mga everything, mga materials na pang DIY, yung mga equipment na mga ano, mga martilyo, mga lagare, tornilyo, pako, lahat, everything, paint. Ito may Pizza Hut din dito. Ayan naman yung nasabi nilang home bargain. Ganun din, isang maliit na grocery. Mga pang everyday mong ano, pang everyday mong grocery na kailangan mo. Mga panluto rin, mga ganun. Canned food, mga a little bit of everything rin. Tapos dito on our left hand side, ayan, natawag nilang Morrison. Sa mga well-known na supermarket and groceries. Kaya lang ngayon, iba na ang it's a different management na eh. Minentain nila yung name ng Morrison pero iba na ang owner. It's an American owner na yata niya. Dati yata eh, Brito nang may-ari niyan. We're here na sa Curry's. We're here in Curry's. Bibili na tayo ng ink sa printer. Maraming piprint ng aking first lady. Here we go, here we go. Sa kabila. Okay guys, see you in a bit. So here we go guys. Yan, nakabili ako ng ink. It's still a bit expensive for 1850. So nag-ask ako sa kanila about the subscription and everything. Medyo a little bit cheaper kung mag-subscribe nila ako. Sila na magdi-deliver ng ink every month. We'll see how it goes. Kasi so far medyo maraming ipiprint ngayon this month eh. So I think it's better to have a subscription. Tapos sa bond paper naman, yung A4 nila is, wow, it's 7 pounds. 7 pounds 49 something. So balik tayo sa Tesco, which is only 4 pounds out there. Ganun nakamura ngayon. Grabe yung mga bond paper na yan. Amazing. So at least we still have sunshine. The sun is keep showing up, which is really good. Awesome. So pasensya na po kung medyo mas malakas ang music kaysa sa voice ko. Nag low bat yung wireless microphone natin.
Yabang eh, no? Nabili ko lang naman sa eBay for 10 pounds. Sabi ng ibang friends ko, bili mo na yung ganito, yung ganyan. Hindi pa nga ako bibili ng ganyan kasi unang-una, hindi pa nga tayo monetize, hindi pa tayo nag-earn. Kung may revenue na sana, why not? Diba? So dahil sa medyo ano talaga, branded. Kasi wala pa eh. Pagka may revenue na, doon tayo mag-start bumili ng mga talagang guaranteed mga equipment. Saka na nga no, there's someone na makatulong sa watch hour natin. Kagaya ng mga tumulong sa akin sa subscriber ko. Sa mga subscriber ko na yun. Thanks God pa rin ano, kasi mula nung nag 1K ako, continuously may mga channel na maliliit na channel na continuously na dumidicate, nagko-connect sa akin, so additional subscriber pa rin continuously. Kaya totoo pala yung sabi nila sa in terms of subscriber, hindi masyadong problema. Ang problema ay yung mag-earn ng watch hour. Kaya pala nung nag-i-start pa lang ako, there's a few people na talaga nag-advise at nag-help din sa akin para makapag-start na ako mag-silent live o mag-live streaming. Tinulungan nila ako maka-earn at least 50 subscriber. And then continuously may mga friends pa rin na met online hanggang sa nagpa 1K. Pero babalikan ko lahat ng mga yon, lahat ng tumulong sa akin ng mga yun. One day babalikan ko sila lahat to, para namang mag-give back tayo, parang payback time naman ba. At least magpa-member tayo sa mga channel nila kasi nag-gain rin sila ng revenue pagka nagpa-member ka sa kanila eh. So yun, ganun. As a beginner talaga, I still have to learn a lot, as in a lot, kasi may mga things sometimes na complicated and a bit dangerous na banat lang ko ng banat, wala akong idea na bawal pala yun, bawal pala yan, ganyan. So sabi ko nga, may mga nabisit akong channel na medyo nag-worry, so in-advise nila ako. So nag-apologize naman tayo kasi talagang innocent pa tayo talaga sa ano, hindi tayo masyadong makapag-explore. Mabuti sana kung everyday's life mo na yung YouTube, ano, yung naka-YT ka everyday, yun na lang talagang natutukan mo. Eh pag nag-work ka at the same time, hindi mo pa talaga, kailangan talaga sometimes kagaya ng mga simple tutorial, magawa ng thumbnail, ng music, background, kailangan talagang uupuan mo yan eh. Kumisan sa off mo, siyempre you got still loads things to do na dapat mong i-priority din, no? So it takes ages or it takes a while bago mo talaga matutunan ang lahat-lahat. Diba yung mga agreement na yan ni Lola sa YouTube, marami pa yan eh, na dapat yung aware ka. Kaya lang dahil gumisan sa kabisihan natin, so may mga vlogger na talagang yun ang contents nila, mag-show ng mga video tutorial about this and that. So continuously yung mga nasa community ng YouTube, they keep on growing and giving support to each other pa rin talaga, which is good, especially sa mga beginner na kagaya ko. We learn a lot from them. Makabalik agad sa sa Tesco, at as soon as I get back home, prepare ko naman yung pack lunch ni Bunso kasi nagpa-part-time na rin siya sa department namin eh. Excited naman yung bata, at least maka-earn siya. Gusto niya na rin kasing mag-drive, guys. Gusto niya na rin magkaroon ng license. Kaya lang dito kasi sa UK, pagka gaya ngayon, nagbago na situation, lahat, everything is very expensive na, everything goes up. Especially dito pag may cars ka o may license ka, nagda-drive ka, kailangan mo na yung mga insurance, so everything went up, especially sa mga young ones, yung mga new driver na tinatawag. Ang mahal is ng insurance for first 2 years, talagang mahal. Sabi ko nga sa kanya, nak, natulungan mo rin yung sarili mo na mag-earn ka kasi hindi ko kayang i-shoulder lahat, no? Kaya mo bumili ng your own car,
sa insurance mag half tayo or i-insured kita as my second driver, para yung years na naka-insured ka as a second driver, nagiging cheaper naman yung insurance niya. So it takes a while here sa UK talaga eh. It's all about, sometimes all about money, expenses. Pero maganda rin talagang matuto ka mag-drive, hindi naman dahil sumulang necessity rin eh. Sayang nga yung panganay ko, work na siya. Maganda sana yung niya, yung work niya. Kaya lang ayaw naman niya mag-drive eh, sayang. Kasi gusto niya mag-base sa London. So pag sa London kasi hindi mo talaga kailangan mag-drive eh. Pero ang driving kasi skills yan eh. Sana ma-realize siya rin one day. Kasi kagandahan kasi sa kanya, sa company niya, pwede siyang, kung may license siya o nagda-drive siya, pwede siyang issuehan ng company car. Kaya lang wala eh. Talaga siguro kung minsan may mga young ones na ayaw pa nila talaga ng drive na ganyan. May mga kagaya nung pangalawa, itong bunso ko, pangalawa ko, at his young age talagang pursigido na mag-drive. May talent naman yung bata, mas mahusay pa nga sa akin eh. Sabi ko pagka nagka-license to, baka even out of the country mag-drive to bata to. Mahusay siya. Kaya sabi ko sa kanya, i-keep up yung humble ka lang sa pagdadrive at huwag kang kasi marami pag driver ka kasi kailangan mahaba rin pasensya mo eh. All over the world maraming kurot na driver eh, especially sa Philippines. So yan guys, at least blue skies pa rin. So itong video kong to, I don't know how it goes, i-edit ko pa, pati ang editing na yan hindi ko pa rin masyadong alam yan. So parang itong video na to nahati sa tatlong part eh, part 1, 2, and 3. So kailangan kong ma-combine siya bago ko ma-upload sa channel ko. So hopefully naman po, sana naman po kahit quick view lang, mag-view naman, may mag-view kailangan natin ng watch hours, kailangan natin ma-monetize syempre para magkaroon naman ng sense. So, at hindi naman masayang yung effort. Napakaswerte ng mga ibang ibang vlogger na monetize kagad in very very short time. Iba naman it takes 2 years. O iba naman more than that pa nga. Sabi nga nila just keep going. Huwag lang masyadong bigyan na seryosohin. Chill lang, basta continue lang. Mabuti sana kung celebrity tayo. Siguro in a matter of 1 week or a couple of days monetize ka agad yan kasi siyempre celebrity ka eh. Lahat ng videos mo almost lahat viral agad. Kasi hindi, mga small timer lang naman tayo. So effort and siyempre most important is prayer pa rin.
kasing place namin guys, Stoke-on-Trent. Maliit lang siya, ano siya, countryside siya. Malayo siya sa, hindi siya kagaya ng mga Manchester, Birmingham. Mostly ano siya, countryside siya. Kaya yung mga young ones dito, ayaw nila mag-stay dito eh. Sila talaga yung city life. Pagka medyo nagkakaedad ka naman, may enjoy mo na. Kasi ako, ayoko rin nung ano eh. Kaya sa London, parang nakakapagod yung everyday's life sa London. Parang lahat busy. Lahat nagmamadali. Sa London, ayaw na lang naglalakad ka na mabagal ka, naiinis sila sa'yo eh. Ang tao nagmamadali, parang New York ba? So pagka nagkakaedad ka na pala ganun, parang ayaw mo ng ganung lifestyle. Pero mas okay pa yung mga ganito eh. So guys, siguro dito ko na tatapusin tong video. Makagawin ko na lang ito ng second part ng video. Kasi mamaya pagbalik ko mabilisan na. Naghihintay ng aking first lady. So siguro dito ko na tatapusin tong second part ng video. Pagbalik natin dito sa Tesco. Then hopefully today ma-upload ko. Hopefully silent live pa rin kasi yung main channel ko naka silent live eh. So i-try ko pa when I come back, which is hindi pa ako talaga nakakuha ng viewers to second channel ko pag nagla-live ako, no? Pag nagda-drive ako nagla-live. So let's try it again. So guys, thank you ulit and have a good day to everyone. See you on my next video. Thank you guys and God bless.